Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 29 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Sieg Feinstein, ang pinakakilala at malakas na seeker ng imperyo at submaster ng tanyag na Supreme Dragon Corps, ay kinikilala at hinahangaan ng ibang mga seeker dahil sa kanyang walang kapantay na lakas. Lalo na nang talunin niya ng mag-isa ang isang makapangyarihang lord ng SDEP 12. Ang kanyang tagumpay ay nakagugulat para sa mga baguhan at veteranong seeker na nagpapaalala sa kanila ng kanyang kilalang titulo, ang Innocent Blade. Ang impluwensya ni Sieg ay umabot sa buong imperyo, kung saan siya at ilan pang tao ay kabilang sa kinikilalang antas na X-rank, mga seeker na ang lakas ay halos maituturing na makalangit. Sa hanay ng mga maalamat na tao, si Sieg ay nananatiling huwaran, nagdudulot ng paghanga at paggalang mula sa mga tagahanga. Samantala, si Noel, ang batang leader ng sumisikat na party na Blue Beyond, ay sumasailalim sa sarili niyang mahalagang pagbabago. Nais niyang patibayin ang kanyang mga kakayahan bilang isang talker, isang class na nakatuon sa estratehikong suporta, kaya't dumalaw siya sa isang appraiser para mag-rank up. Ang mga appraiser ay may bihira at misteryosong trabaho. Sila lang ang makapagpapakita at makakapagpalit ng ranggo ng job class ng isang tao sa pamamagitan ng mga sinaunang ritual, matapos silang sanayin mula pagkabata na mas pahalagahan ang pananaliksik kaysa sa mga personal na relasyon. Kahit na kinamumuhian ni Noel ang kanilang walang pakialam na pag-uugali, tiniis niya ang kawalan ng interes ng appraiser upang makuha ang tactician. Isang landas na magbibigay sa kanya ng dagdag na kontrol sa labanang panggrupo. Gayunpaman, ang appraiser ay nagpilit para sa Beast Tamer, isang hindi pangkaraniwang role na pinaghihinalaan ni Noel na para lamang sa interes ng appraiser kaysa sa kanyang mga layunin. Matibay ang paninindigan ni Noel sa pagiging tactician at sa isang tensyonadong palitan ng salita, napilitang isagawa ng appraiser ang ritual sa pamamagitan ng sinaunang wikang Gnomish. Habang ang talker role ni Noel ay nagiging tactician, nagkakaroon siya ng natatanging abilidad na lumikha ng mga paralel na proseso ng pag-isip, nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-analisa ng mga sitwasyon mula sa iba't ibang pananaw. Isang makapangyarihang bentahe sa laban. Paglabas niya mula sa appraisal shop, nakasalubong ni Noel si Sieg Feinstein na lumapit sa kanya na tila nagkataon lamang ang kanilang pagkikita. Ang mga tagahanga at onlooker ay mabilis na nagtipon kay Sieg, humihingi ng autograph at litrato, na lalo pang nagpapaalala ng kanyang estado bilang halos isang tanyag na tao. Masiglang binati ni Sieg si Noel, ngunit mabilis na ipinahayag ang kanyang tunay na hangarin, ang rekrutin ang Blue Beyonds para sa Supreme Dragon Corps. Naiintindihan ni Noel ang ibig sabihin nito, ngunit tumanggi siya. Ipinapahayag ang kanyang ambisyon na maging pinuno na kinikilala bilang pinakamalakas sa imperyo, isang bagay na hindi niya makakamit sa ilalim ng pamumuno ni Sieg. Upang bigyang diin ang kanyang punto, tinanong ni Noel si Sieg kung sino sa tingin niya ang mananalo sa laban sa pagitan niya at ni Leo Edin, isa pang X-rank seeker at master ng karibal na clan na Pandemonium. Ang tanong ay tumama sa isang maselang bahagi ni Sieg, kailangan niyang aminin na imposibleng patunayan ang kanyang kahigitan kay Leo, dahil ang isang duelo sa pagitan ng mga pinuno ng clan ay maaaring maglagay sa kanilang buhay at katatagan ng kanilang mga clan sa panganib. Si Sieg, pansamantalang natigilan, ay napilitang tanggapin ito habang umaalis si Noel. Lumalim pa ang tensyon nang ang isang tagamasid ay tumawag kay Sieg bilang ikalawang pinakamalakas, isang walang ingat na komento na labis na ikinagalit niya. Na nagpahayag ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapalipad sa nagsalita. Si Noel, nanonood mula sa malayo, ay napagtanto na kailangan niyang magtayo ng sarili niyang clan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang ganitong uri ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa mga makapangyarihang tao. 3 araw ang lumipas, handa na ang aplikasyon ni Noel para sa kanyang clan sa huling pagsusuri sa Seeker Guild, kung saan kasama niya ang kanyang mga tapat na kasamahan na sina Alma at Koga. Kinakabahan si Koga sa pagpupulong, nag-aalala na baka makaapekto ang kanyang pagganap sa pag-apruba ng kanilang clan, habang si Alma ay pabirong nagkunwaring nasa panganib ang aplikasyon, na lalo pang nagpapataas sa kanyang kaba.
Nang dumating ang inspektor, nakilala ni Noel ito bilang si Harold Jenkins, isang dating kakilala na mayroon siyang malamig ngunit pamilyar na ugnayan dahil sa koneksyon ng kanyang yumaong lolo. Si Harold, mabait ngunit may pagkastrikto, ay nagsimula sa pamamagitan ng pagdedetalye ng mga tungkulin ng isang klan at ang mga inaasahan ng gobyerno. Bago magsimulang magtanong sa bawat miyembro tungkol sa kanilang mga motibasyon. Bagaman walang interes si Alma, sapat ang kanyang mga sagot, samantalang si Koga ay nahihirapan sa kanyang mga sagot dahil sa kaba. Sa kabila nito, mukhang nasiyahan si Harold sa samahan at tiwala sa pagitan ng tatlo, pinupuri sila sa kanilang potensyal. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nang inaakala ni Noel na makakamtan na niya ang kanyang pangarap na magtatag ng isang klan, biglang tinanggihan ni Harold ang kanilang aplikasyon, na ikinagulat nila at nag-iwan sa kanila ng mga tanong tungkol sa tunay na hadlang sa kanilang landas. At dito nagtatapos ang chapter 29 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Gusto nyo ba ng chapter 30? Comment down below.